Oy, etong videong panonoorin natin mula kay sa iyong araw 'no. Binomba ng South Korean Coast Guard ang mga illegal Chinese fishing vessel. China nakahanap ng katapat. Mukhang dapat eto yung tinutularan ata ng ating mga Coast Guard no. Yung mga ganitong aksyon na ginagawa ng ibang bansa kapag may mga dayuhan pumapasok sa kanilang soberanya mga kapatid no. Hindi yung tipong tayo ang pinapaalis, tayo ang binobomba sa soberanya mismo natin. So panoorin natin 'to mga tol. Bibigyan natin ng reaction video and commentary itong video mula kay sa iyong araw. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga kapatid. Breaking news mga kaibigan. Ilang mga Chinese fishing vessel ang tila baga halos mawasak dahil sa pagbobomba ng water cannons ng Taiwan sa kanila. O ba't nakalagay dito sa title South Korean? Taiwan pala. Ano nga ba ang nangyari sa mahigit 650 na fishing vessel ng China na halos walang magawa dahil sa pagpoprotekta ng teritoryo ng Taiwan? So nakalagay kasi rito sa title South Korean, kaya South Korean yung sinabi ko kanina. Pero dito naman sa video Taiwan. So search na lang natin kung ano yung bumomba sa kanila ng ano. Pero regardless ng Taiwan o South Korean mga kapatid, pero dapat kasi talaga kung ikaw ay isang bansa at pinoprotektahan mo ang iyong soberanya, ikaw dapat yung may aksyon, ikaw dapat yung aggressive, hindi dahil sa gusto mo makipaggera doon sa bansang yon, kundi para ipakita mo sa kanila na teka, hanggang dyan lang kayo, soberanya na namin to, kami may karapatan dito, lumayas kayo. Parang ganon mga tol. Hindi yung tipong, teka, wag natin bombahin yung China pumapasok sa atin, baka napoprovoke natin sila. Alam mo yan, di ba? Parang nakakatawa, di ba? Parang comedy ang datingan. Itong pag-usapan mga kaibigan. Naghigpit ang Taiwan sa pagtugon sa illegal na magagawain ng mga mangisda mula China sa kanilang mga karagatan. Ito'y ayon din sa ulat ng Taiwan News. Ayon sa isang kamakailan lamang na ulat, ayon sa kalihim ng Konseho ng Ocean Affairs na si Kuan Piling, sa nakaraang 9 na buwan, mahigit sa 650 na mga barkong mangisda mula sa China ang napilitang umalis sa mga hangganan ng karagatan ng Taiwan. Sa isang pulong legislatura, inihayag ni Kuan na mula Enero hanggang Setyembre, mayroong 652 na mga barkong pangisda mula sa China ang pinalayas at hinuli ng mga otoridad at mga tauhan nito ng 20 sa mga barko na ito, nagkakahalaga ng 13.75 milyon Taiwan dollar o 420,181 US dollars ang mga multa na ipinataw bilang tugon sa mga paglabag na ito. Pero yun no, hinuli na ng Taiwan, may multa pa mga tol. Gaano ba kalaki ang bansa ng Taiwan? Sobrang laki ba nito? Superpowers ba to mga tol? Hindi. Malaki pa Luzon dyan. 'Di ba? Pero meron silang ganito, katinding will. 'Di ba? Pag sinabi nilang amin to, soberanya namin to, amin to. Ganon nila pinapanindigan mga tol. 'Di ba? Hindi ko alam kung meron bang kadahilanan, meron ba tayong pwedeng i-explain pa kung ating gobyerno, meron bang dapat pang i-explain yung ating PCG. Well, sila nakakaalam kung ano dapat nilang gawin. Pero bakit ito nagagawa ng ibang bansa, mga tol? 'Di ba? Bakit ito nagagawa ng Japan, Korea, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Malaysia? 'Di ba paano nila nagagawa na kapag may pumapasok sa kanilang soberanya, napapalayas nila ng ganyan? Samantalang ang Pilipinas, mga tol, 'di ba, pinagmulan ng Andres Bonifacio, lahi ng matatapang, 'di ba? Atapang nga tao. Pero tignan niyo naman, pag pinapasok tayo rito, nandirito na tayo sa ating sariling soberanya, tayo pa yung trespassing, tayo pa yung wala daw paalam. 'Di ba? Kapag naghahatid tayo ng resupply mission, tayo yung hinahabol, tayo hinaharang, binabangga, binobomba ng water cannon. 'Di ba dapat tayo ang gumagawa nun sa kanila dahil sila ay lumalabag na sa ating soberanya? Ay nako. Madalas na pumapasok ang mga barko mangisda mula sa China sa mga ipinagbabawal na bahagi ng karagatan ng Taiwan para mangisda. Kaya't pinagtibay ng Taiwan ang kanilang pagmamanman sa mga hangganan gamit ang teknolohiyang radar, surveillance at mga patrol ng Coast Guard. Bukod sa iligal na pangisda, binanggit din ng artikulo ang isyu ng iligal na immigration. Binanggit ni Kuan na nahuli ng 71 na katao na karamihan ay mga Vietnamese at nagsasagawa ng koordinasyon ang iba't ibang otoridad tulad ng Police at National Immigration Agency upang tugunan ang isyong ito.
Ini-attribute niya ang pagbaba ng illegal na pag-aambas at pangisda sa malalim na bahagi ng karagatan sa masusing pagsasagawa ng batas ng pamahalaan na kamakailan lamang ay binago sa batas at binigyan ng mas mabigat na parusa. Ayon din sa Taiwan News, sa hinaharap, layunin na gamitin ang teknolohiya upang mapalakas ang kakayahan sa pagsasagawa ng batas. Nagbigay rin ng artikulo ng mga ideya tungkol sa mga plano ng Coast Guard sa administrasyon ng Taiwan sa pagpapagawa ng mga barko at sinasabi na mayroong 22 na mga barko na inaasahang mahatid ngayong taon sa bansang Taiwan. Hanggang sa ngayon, isang 600 toneladang patrol frigate at 2 100 toneladang patrol boat at 6 na 35 toneladang patrol boat ang natapos sa proyektong ito. Ito ay paghahanda ng Taiwan laban sa mapang-abuso ng mga Chinese. At kung ating makikita, talaga namang nag-aangkin ng teritoryo ang China, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa mga karatig na bansa na katulad ng Taiwan. At dahil dito, tila baga nakakarma sila sa kanilang mga maling gawa. Ngunit ganun pa man, ang pinaka-importante sa lahat ay huwag magkagulo kundi magkaroon nawa ng respeto ang bawat bansa sa mga teritoryo na mayroon tayo. Dito sa South China Sea, no, talagang sila lang ang problema. At sila lang din ang makakalutas nito mga nangyayaring tensyon. Kung titigil na sila sa kanilang ginagawang pang-aangkin ng mga hindi naman kanila, di ba? Eh talagang magiging payapa siguro at magiging matahimik, no? Unang Korinto 15 verse 57 to 58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Alright mga kapatid, itong pinapakitang video to ay ginagawa no sa ibang bansa kapag ka pinapasok sila ng mga illegal na fishing vessels, no. Talagang gumagamit sila ng puwersa, like for example ito pambobomba ng water cannon. Hindi nila iniisip na baka pino-provoke natin sila, no. Hindi walang karapatan na mag-isip ng gano'n yung mga pumapasok na pino-provoke tayo nito. Pumapasok-pasok kayo sa teritoryo ng iba tapos kayo pa pino-provoke. 'Di ba? Anong gusto niyo pagtitimpla pa kayo ng kape? Dapat gano'n ang mindset mga tol, eh, 'di ba? Gano'n ang mindset kasi ng isa talagang matatag na bansa, ng isang matatag na bansa na talagang pinoprotektahan ng kanyang soberanya. Lupa man 'yan, karagatan man 'yan mga tol, 'di ba? At merong lalo-lalo na tayo, meron tayong ano, na Court of Arbitration ruling na ano na award sa atin, 'di ba? Meron tayong gano'n. Tapos patuloy nating kini-claim Scarborough, Spratly, ilang bahagi ni Spratly, Ayungin. Kini-claim natin yung 200 nautical miles, EEZ, 'di ba? Exclusive Economic Zone. Dapat yun pangatawanan talaga ng Pilipinas, mga tol. Kaya tayo laging winubuli ng China dahil wala silang nakikita na pagpalag natin, eh, 'di ba? Lagi nilang iniisip, tigilan niyo pagpo-provoke niyo sa amin. Lagi tayong tinatakot ng gano'n. 'Di ba? Tayo naman takot din. 'Di ba, na baka ganito nga mangyari, magkagulo nga, magkaganyan. Itong video pinapanood natin sa Taiwan 'no, katabi lang nila 'yan mga tol. Talagang as in katabi. Katabing-katabi lang, 'di ba? Pero ganyan nagagawa nila yung ganyan 'pag may pumapasok na mga Chinese vessels na illegal, nagagawa nilang palayasin mga tol. Hindi lang sa Taiwan, 'di ba? Gano'n din sa Japan. Yung meron silang island do'n, gustong kunin din ng China. Anong ginagawa ng Japanese Coast Guard, Japan Coast Guard, hinahabol nila. Iniipit nila sa gitna, talagang ginigit-git nila para mapalayas talaga yung mga illegal na pumapasok na barko, mga tol. Kasi karapatan nila yun at tungkulin talaga nilang ipagtanggol yung kanilang soberanya, mga tol. Tungkulin talaga nilang protektahan yun. Kung kinakailangan gumamit sila ng puwersa, gagawin talaga nila yun. Legal para sa kanila yun kasi ano nila yun eh, soberanya nila yun eh. Sa atin mga tol, nag-iisip tayo masyado na baka pag ginawa natin yan eh, tumaas ang tensyon, baka mag-escalate. So ano nangyayari? Parang wini-welcome lang natin sila, di ba? Ang dami na nga nilang paglabag sa batas eh. Di ba? Nagtayo sila ng mga island, nagtayo sila ng mga kung ano-ano, nagpadala sila ng napakaraming militia vessels nila rito. May mga PLA Navy ship pa sila rito, 'di ba? Napakarami ng paglabag ang ginagawa nila rito mga tol. Pero tayo, takbo.
Takbo, takbo, takbo. Dahil ang iniisip natin hindi natin sila dapat i-provoke. 'Di ba tayo pa mismo nag-iisip na 'wag natin silang i-provoke, 'di ba? Well, ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.